Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, "Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal, pati ang mga mamamayan. Hindi nakatutulong sa bayan ang taong iyan, manapay ibig niyang mapahamak tayong lahat." Kaya't sinabi ni Haring Sedekias, "Kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang ibig ninyo, hindi ko kayo mapipigil." Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malkiyas sa himpilan ng mga bantay. Matapos talian ng lubid, inihugos nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig kundi burak ang laman ng balon, kaya lumubog siya sa putik. Pumunta roon si Ebed-Melech at sinabi sa hari, "Kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom pagkat wala ng pagkain sa lungsod." Iniutos ng hari na magsama si Ebed-Melech ng 3 lalaki at pagtulong-tulungan nilang iaahon sa balon si Jeremias at baka mamatay. Ang salita ng Diyos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Ang bawat makasaksi ay matatakot at sa poong Diyos magtitiwalang lubos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo'y di mo kinakatkat, o aking tagatulong, tagapagligtas, Panginoong Diyos, huwag ka nang magluwat. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayoy nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban sa mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng iyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki,
ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae. Ang mabuting balita ng Panginoon. Panginoon, gabayan mo kami. Naway manatiling matatag ang simbahan sa pagpapahayag at pagtatanggol sa katotohanan ng mabuting balita sa harap man ng panganib na mawala ng kaibigan at mga pribilehiyo. Manalangin tayo. Naway lahat ng ating mga pinuno ay magbigay tuwina ng halimbawa ng tapang sa paninindigan, sa katotohanan, katapatan at katuwiran. Manalangin tayo. Naway ikintal ng lahat ng magulang, guro at mamamahayag sa ating kabataan ang tapat na pagpapahalaga sa kahariang ipinangangaral ni Kristo. Manalangin tayo. Naway ang ating kabataan ay mahimok na mangakong sumunod sa turo ng simbahan nang di napatatangay sa bulong ng mga paganong uri ng pamumuhay sa ating lipunan. Manalangin tayo.